Mapagpalang araw po ng pagsamba sa inyo dyan mga kapatid sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayong lahat? Kayo po ay amin pong namimiss na makasama ng personal sa ating pong pagsamba tuwing linggo dyan po sa Marshall Island. Nawa po ay ang lahat po ay maayos ang kalagayan, kahit alam po natin na hindi po tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay, mga problema. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi lang puro problema ang ating nararanasan, kundi mga biyaya at habag ng Diyos sa ating mga buhay, no? May mga dumarating din namang mga pagpapala sa atin, no, na talagang ito ay ikinatutuwa natin, ikinagagalak at ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. So muli po ay sama-sama tayong magpupuri, sasamba sa Panginoon at mag-aaral po ng kanyang banal na kasulatan. Tayo muna po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa araw ng pagsamba na ibinigay mo sa amin na muli ay sama-sama po kami na aawit, maghahandog at magkakaloob para sa inyo. At ito po ay mga bagay na alam namin ginagamit mo para sa aming pagsamba sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po muli sa presensya ng bawat isa upang ang pagsamba ay maibigay po namin sa inyo ng buong puso. At nawa po, ikaw ay aming mapaglingkuran, ikaw po ay aming patuloy na makilala, na kayo ang magpapalago sa aming pananampalataya sa tulong ng Banal na Espiritu. Ipangunahan po ninyo ang aming pag-aaral sa aming paksa at serye na aming pong sisimulan sa bawat araw po ng linggo sa tuwing kami po ay magkakasama-sama sa inyo para sa inyong aming pagsamba para sa inyo. Pangunahan niyo po kami at gabayan ng Santong Espiritu. Patuloy po ang pasasalamat ay aming pong ibinibigay sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. So, ayon po sa pag-uusap namin ng ating pong kapatid na Hernan, ay bali magkasunod-sunod po kami ng panahon para po magbigay ng sermon para po sa inyo yan sa Majuro Christian Church. So last Sunday po ang kapatid na Hernan na nagsalita sa inyo. Ngayon naman po ay ako na ayon po sa schedule na binigay po niya para sa akin. So naisip ko po ay magkaroon tayo, ganoon din ang ating gawin, no? Magkaroon tayo ng serye sa pag-aaral. Kung sa pulong panalangin meron po tayong series, yung pagsamba, ay magkaroon din tayo ng series marahil dito po sa ating pag-aaral at pagbibigay po ng sermon para po sa inyo mga kapatid. At ang niloob po ng Panginoon para ibigay ko serye sa ating pag-uusap sa tuwing tayo po ay magkakasama-sama sa pagsamba sa Panginoon ay ang serye po ng salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos series ang gagawin po natin. Tingnan natin kung ilang mga linggo natin pag-uusapan po ang tungkol sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Okay? Ito po yung mga hawak po ninyong mga aklat, ang Biblia, ang pag-uusapan po natin. At kung meron pong isang bagay na hindi pwedeng ipagsawalang bahala ng kahit sino po, ay yun po ay ang salita ng Diyos. Maaring iba-iba po tayo ng paniniwala, ng mga tao, iba-iba ang relihiyon, iba-iba pa rin ang mga sabihin natin opinyon, pero po sa dulo ng lahat ng ito ay isa lang ang pamantayan ng katotohanan, at iyon po ay ang salita ng Diyos. Ayon po sa Mateo 24:35, kung babasahin po ninyo sa inyong Biblia na hawak po ninyo, ganyan sa inyong mga cellphone, Mateo 24:35, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi
lilipas. So ang salita ng Diyos ay hindi po simpleng salita. Tandaan po natin yan, o simpleng sulat na pwede po nating baliwalain. Ito ang gabay sa buhay, ang batayan po ng tama at mali, at ang sukatan po ng magiging hatol sa bawat tao. So sa madaling salita po, ito yung pinaka-binding. Ito po yung magbubuklod, no? At ito po sa lahat na kahit ito po ay alam mo, no? O ito hindi mo alam, o ito man ay iyong tanggihan, o ito ay ano man ang gawin natin, no? Ayaw man natin, tanggihan natin, alam mo man ito, hindi, tandaan natin, ito ay mananatili po sa kapangyarihan sa pagiging isang totoo. Yan po ang salita ng Diyos, no? At mananatili ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Kaya po sa sharing ito ay haharapin natin ang mga tamang tanong o mga ilang mga tanong. Ano ba ang salita ng Diyos? Ano ba ang papel nito sa ating buhay bilang isa sa sangkatauhan na nilikha ng Diyos? At hindi lang iyon, no? Pag-aaralan din natin kung paano dapat natin itong tratuhin ang salita ng Diyos. Anong benepisyo nito? Anong benepisyo makakamtan natin kapag sinunod natin ang salita ng Diyos? Ano ang mga babala kapag binaliwala natin ang salita ng Diyos? At sa huli ay paano natin isa sa buhay ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw. So yun po yung maaaring mga mabigyang pansin po natin sa pag-aaral po tungkol sa salita ng Diyos. So para sa mas madali pong tandaan, marahil gagamit po tayo ng pinaka-acronym nito, yung salita ng Diyos. Sa bawat letra po ay meron tayong magsisilbing gabay para po kunin natin ang mga kahulugan po ng salita ng Diyos at makita natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng acronym nito, no, sa bawat letra na merong pong kahulugan. Kaya kung handa na po tayo ay sisimulan po natin ito ngayong araw ng linggo sa ating paglalakbay hinggil sa pag-aaral po sa salita ng Diyos. Hindi ito basta sabihin natin na basta-basta lamang na serye na maaari nating i-post o ano paman, kundi ito po ay isang paanyaya sa mas malalim na pagkaunawa, no? Pagkakilala natin tungkol sa Diyos, na siya ang salita ng Diyos at patuloy na tayo po ay lumago sa kanyang salita at gamitin niya ito sa ating buhay at makita natin ang kahalagahan nito sa ating buhay, ang salita ng Diyos. So siguro po simulan natin sa part 1 ng ating series tungkol sa salita ng Diyos, series part 1 ang titingnan natin. So magsimula po tayo sa acronym ng letter S dahil salita po ng Diyos. So doon natin simulan. Letter S. Ano po ang ibig sabihin po ng letter S? Ang S, ito po ay ang tinatawag na sagradong kasulatan. S stands for sagradong kasulatan. Buksan po ninyo ako, samahan po ninyo sa 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Sinisikap po natin sa ating pag-aaral hanggat maaari ay magkaroon lamang tayo ng ilang mga minuto sa ating pag-aaral upang magkaroon tayo ng panahon upang ito'y mapagbulayan, pag-isipan natin mabuti. Hindi po natin kailangan ng mahabang oras, no, para sa klase po ng isang sermon na ibinibigay ko po sa inyo. Ayaw ko po kayong mainip, ayaw ko po kayong malituhan, ano, hanggat maaari sa simpleng mga sermon na maibibigay natin sa tulong ng ating Panginoon. Simple siya pero ito ay maaari nating balik-balikan at pagbulay-bulayan sa ating puso't isipan kahit tayo po ay
uuwi na at muli po ay mabubuhay, no, sa ating mga kanya-kanyang mga buhay, na ito po ay gamitin ng Diyos para sa atin. Okay? Kaya tingnan po natin sa 2 Timothy 3:16. Basahin po natin ito. 2 Timothy 3:16, no? Tandaan po ninyo, may iba't iba po tayong salin ng Biblia, pero isa po ang ibig sabihin nito, no? May iba't iba pong salin. Ang sabi dito sa 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Ulitin po natin, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kapag sinasabi nating salita ng Diyos, tandaan po natin, ang unang dapat po natin na maunawaan na ito ay may isang sagradong kasulatan. Ito ay isang sagrado, sacred na kasulatan. Hindi ito isang ordinaryong aklat, no? May mga paborito tayong mga aklat, di ba? Iba't ibang aklat na maaaring binabasa natin, dinadala pa natin minsan kung tayo ay naglalakbay, bumabiyahe, o sa trabaho, pag may time tayo na ating mga break time, ay gusto natin basahin ang isang aklat. Pero tandaan po natin, ang salita ng Diyos, ang Biblia, tandaan natin, ito ay hindi isang ordinaryong aklat. Ito ay matatawag natin sagradong kasulatan. Hindi ordinaryong aklat na isinulat lang ng tao, kundi ito ay isinulat ng mga tao na ginabayan po o kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya magiging sagrado po ito. Dahil kinasihan ito, na isulat ng tao ito, na mayroon pong gabay ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang mga salita rito ay mayroon pong bigat, mayroong kapamahalaan, authority na walang kapantay, na hindi po natin pwede na itulad sa ibang ordinaryong aklat. Kaya po ang salitang Biblia, Biblos, no? Ibig sabihin po ay aklat, kakaibang aklat, dahil nga po ito'y sagrado na kasulatan na naisulat ng mga tao na ginamit ng Diyos, na meron pong gabay ng Espiritu ng Diyos, no? Kaya yun yung Biblos, ang Biblia. Kung tutuusin, marami tayong nakasanayang masasabi natin na makikita natin dito habang binabasa natin, pinag-aaralan ng Biblia. Marami itong mga kasaysayan na makikita natin, dokumento sa estilo ng mga pagsulat na ito, mga batas, kahit ng gobyerno meron po sa Biblia, kontrata, at makikita natin na kontrata sa trabaho, no? Mga kasunduan po ng lupa, nandyan, meron din dyan, o kasunduan sa buhay. So lahat ng ito ay masasabi natin pinaka-binding. Pag sinabi natin binding, no? Sabihin ito po ay talagang ito ang nagbubuklod po sa atin, sa lahat, ang salita ng Diyos. At dapat talaga na ito ay sundin, no? Kaya habang binabasa natin ang salita ng Diyos, marami tayong makikita diyan, kasaysayan, iba't ibang dokumento, mga batas sa gobyerno, kontrata sa trabaho, kasunduan sa lupa, kasunduan sa buhay. So makita natin na talagang nasa taas siya, na dapat talaga sinusunod yan, ang salita ng Diyos, na makikita natin. At ito ang nagbubuklod para sa atin. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon ay
mayroong kasulatan na hindi lamang gawa ng tao ito. Itong kasulatan na ito, kundi mismo ito ay salita ng Diyos. At ito ang mananatiling pamantayan magpakailanman. Kita po ninyo ang talagang kasagraduhan ng kasulatan ng salita ng Diyos. Mananatiling pamantayan magpakailanman ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lang kasaysayan, hindi lang mga kwento, at hindi lang mga payo na makikita natin. Ito ay buhay na patnubay, no? Na tumatagos po sa ating mga puso. No? Papansin niyo po ba, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, talagang tagusan sa puso natin ang salita ng Diyos. At hindi natin maitatanggi po yan, no? Sapagat yan ay buhay, no? At ito po ay nagbubunyag ito ng katotohanan. Nagtutuwid ng ating pagkakamali at nagtuturo ng tamang landas. At dahil ito ay sagradong kasulatan. Yan ang ginanda ng Biblia, no? Pag may kasalanan tayo, ipapakita niya. Kung mali ang ating landas, ating paglakad, gagabayan niya tayo para bumalik sa tamang landas na ating nilalakaran. Dahil ito nga po ay sagradong kasulatan na nararapat po na tratuhin natin ito, no, ng may buong paggalang, pagtitiwala at pagsunod. Nangangailangan po ito ng tamang pagtrato sa salita ng Diyos. Nakakalungkot po. Bibili tayo ng kopya ng Biblia. Ano ang gagawin lamang natin? I-display natin, no? Sa ating mga estante, display natin sa ating mga bookshelves, no? At ganun ba dapat natin tratuhin ang salita ng Diyos? Tandaan po ninyo, sagradong kasulatan po ang Biblia, no? Kahit anong gawin natin, sa bandang huli, ito ang magbubuklod sa atin, ito ang magbibigay po ng tamang hatol para sa atin. So ngayon, sa ating paglalapat ay anong mga dapat natin pag-isipan? Siguro po, iwanan ko po kayo ng ilang mga dapat po natin pag-isipan hinggil po sa salita ng Diyos. At ito ay itanong natin sa ating mga sarili. No? Unang-una po, sa acronym natin, letter S, sagradong kasulatan. Unang tanong na maaaring ito po ay pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin sa ating mga sarili. Tinitingnan ko ba ang Biblia bilang sagradong kasulatan? O isa lamang itong aklat na pampalipas oras? Ano ito yung tinuturing ang salita ng Diyos? No? Pag-isipan po natin mabuti ito. Ito isang sagradong kasulatan, ang Biblia. So, tinitingnan ko ba ang Biblia bilang sagradong kasulatan o isa lamang itong aklat na pampalipas oras? Nakakalungkot, di ba? Kung ganito ang trato natin sa Biblia. O kapag may time lang ako, siguro wala akong ginagawa, basa akong Biblia. Yung mga ganong yung mga kadahilanan kapag bata yung nagbabasa ng Biblia, ay marami akong problema, kailangan ko magbasa ng Biblia. No? Ganon natin tratuhin ang salita ng Diyos. Inuulit ko po, sagradong kasulatan ang Biblia na merong pinakamataas na kapahamalaan na ito ay may gabay na isinulat ng mga tao sa gabay ng Espiritu ng Diyos. Tinitingnan mo ba ang Biblia parang isang karaniwang aklat na pwedeng pampalipas lamang ng oras para basahin? Tanungin po ninyo ang ating mga sarili. Ganyan ba natin tratuhin ang sagradong kasulatan ng Diyos? Okay, wala po akong pinariringgan. Ito po'y para sa lahat. Pero inuulit ko po,
marami ang ganitong pagtingin, lalo na ng mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, kung tratuhin at tignan niya ang kanyang Biblia. Okay? Andun hanggang sa alikabukan na lang. No? O sige, papansinin kita kapag kailangan kita. Babasahin kita kapag kailangan kita, pag may oras ako. Ikalawa, na maaaring tanong natin sa ating mga sarili, kung ito'y kinasihan ng Diyos, paano ko dapat ito tanggapin sa aking pang-araw-araw na buhay? Inuulit ko po, kung ito ay kinasihan ng Diyos, may kapangyarihan na naisulat ng mga tao sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, paano ko ito dapat tanggapin sa aking pang-araw-araw na buhay? Paano yung kaparaanan ng pagbasa mo sa Biblia? Paano mo tinatanggap ito bilang ano? Pampaswerte lang ba sa negosyo? Parang isang agimat na di ba, natatandaan ko noon nandyan po ako sa Marshall Island. May kilala ako, kapag may sakit ang isang miyembro sa pamilya niya, ang ginagawa ng mga taga dyan, kukuha siya ng pilas po ng Biblia, sisirain niya yung isang pages po na Biblia, and then ilalagay po sa loob ng bote at isasabit po sa bakuran nila, papaligiran niya, dahil daw dito sa isla na ito ay marami pong mga tinatawag na black magic, masasamang mga espiritu. So pipilasin niya yung piraso po ng pages ng Biblia, ilalagay po sa loob ng bote at isasabit sa mga bakuran nila. May makikita po ngayon ganyan, siguro hanggang sa ngayon. Ganyan po ba natin? Nasasabi natin na ginagawa, tinatanggap para sa pang-araw-araw nating sabihin natin sa pang-araw-araw na gagabayan tayo ng Panginoon ng kanyang salita. Hindi po natin dapat ang salita ng Diyos na magbibigay ng gabay sa araw-araw. Maganda po ito ay ilagay natin sa ating puso't isipan, ang salita ng Panginoon, at hayaan nating lumago ito sa ating puso, sa ating buhay, at ating pong masunod ang salita ng Diyos. Diyan natin iniimpok po ang salita ng Diyos. Tanggapin natin ang salita ng Diyos, huwag lamang sa isipan natin, ilagay natin sa puso, upang ang puso natin ay lumaki at magbunga po ito ng pagsunod. Kung ilagay lamang po ninyo ang mga salita ng Diyos, ang mga itinuturo sa atin o ano paman sa isip natin, ang lalaki po sa atin yung ulo natin. Magmamayabang po tayo sa ating mga sarili. Kundi sana ang palakihin ng Diyos sa pagtanggap natin ng kanyang mga salita ay ilagay natin sa ating puso, upang ito ay magbunga po ng tapat na pagsunod sa kanyang mga salita. Ikatlo, handang-handa ba ako na isuko ang sarili kong opinyon para sumang-ayon sa sinasabi ng kasulatan? Ulit ko po, handang-handa po ba ako na isuko ang sarili nating opinyon para sumang-ayon sa sinasabi ng kasulatan? Ang nakakalungkot po, may mga Kristiyano magbabasa ng salita ng Diyos, and then may sarili siyang opinyon at ayaw niyang sundin kung ano yung sinasabing katotohanan ng salita ng Diyos. Para ano pa ho yung pagbabasa natin ng Biblia? Tandaan po natin, yan ang may pinakamataas na otoridad. Yan ang magbubuklod sa atin. Yan din ang magpapakita ng mga mali natin. Siya ang nagsasabi nga ni Apostol Santiago, ito yung nagiging salamin natin sa ating buhay. Yung mga kamalian natin, karumihan natin, ipinapakita niya. At habang nakikita natin yung ating karumihan, nakikita natin yung kadakilaan ng Diyos sa kanyang salita. Ipinakikilala ng kanyang sarili. Pero kung ang gagawin natin, nakikita natin ang ating mga sarili, ang mga pagkakamali natin, and then ayaw naman natin tanggalin yung dumi sa ating mga sarili. Ayaw natin sang-ayunan yung opinyon at katotohanan ng sinasabi na salita ng Diyos, at tayo pa rin ay sumasandi, naniniwala sa sarili nating opinyon. Tandaan po natin, nabasa mo man o hindi,
tanggihan mo man o tanggapin, tandaan po natin, ang kasakdalan, ang sagradong salita ng kasulatan, siya pa ring mangingibabaw sa kapangyarihan nito. Siya ang huling hahatol sa atin. So, may mga sarili ka bang opinion? Sana yung mga opinion mo na yan ay isandig natin sa katotohanan po ng sagradong kasulatan. At kung mali yung opinion natin mula sa sagradong kasulatan, baliwalain po natin yung opinion natin na yan, sapagkat mas dakila ang kapahamalaan po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, yan lang po yung mga tatlong iniiwan ko pong kaisipan hinggil po sa salita ng Diyos na kailangan natin. No? Inuulit ko po, S stands for sagradong kasulatan. Mapalad po tayo sapagkat naisalin ang Biblia sa mga sarili nating lingwahe. No? Mapalad po tayo, pwede natin basahin ito ng may kalayaan. No? Basahin natin ito ng may buong puso, na tanggapin ang lahat ng mga katotohanan na naisipakita ng Diyos sa ating mga buhay. Kinasihan ng Diyos ito na magagamit natin, no, sa ikatututo natin, sa ikatutuwid natin, sa ikababanal natin. Kaya tanggapin nating mabuti, no, ang salita ng Diyos, igalang natin, tratuhin natin ng maayos ang salita ng Diyos. Kung sa salita po ng Diyos ay wala tayong respeto, tinatrato natin na hindi maganda, ano po ini-expect natin sa buhay natin sa pagsunod sa Diyos? Wala po. Kaya sana bigyan po natin ng panahon ang salita ng Diyos. Basahin, bulahin, pag-aralan. At hilingin natin sa Diyos na ang salita ng Panginoon ay lagi tayong baguhin nito sa ating buhay, sa ating mga opinyon, sa ating mga plano. At ang salita ng Diyos ay mananatili, magpanginoon. Dilipas ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, ayon dito sa binasa natin, sa salita ng Panginoon. Dilipas ang lahat ng yan, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. So napakasarap na ito ay talagang tanggapin natin, mahalin natin, pagtiwalaan natin, sapagkat mananatili ang salita ng Diyos. So nawa po sa part 1 ng series natin sa salita ng Diyos ay talagang pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Ito yung mga ilang mga talata lamang, pero sana po gaya ng iniiwan kong mga dapat nating pagbulayan at pag-isipan na mga tanong ay masagot natin ito na talagang may katapatan sa Panginoon upang ituwid tayo sa tamang pagtrato natin, no, sa sagradong kasulatan ng Diyos. At sa susunod po, no, hindi po sa Sunday, sa susunod na linggo pa ay dadako tayo sa part 2 ng salita ng Diyos series na ating pong pinag-aaralan. Nawa po ay datnan tayo ng biyaya at habag ng Diyos sa ating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay, at talagang mahalin natin ang salita ng Diyos at pahalagahan po natin ang salita ng Diyos, sapagkat ito, no, ang ating buhay, ito ang ating lakas, ito ang ating patnubay. Pagtiwalaan at tanggapin natin mabuti ang salita ng Diyos at ipunin natin sa ating mga puso't isipan. Nawa po'y pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po muli sa bagong series na aming pinag-aaralan ang salita ng Diyos. At nawa po ay pinagpala po ninyo kami sa inyong mga salita. At gaya ng amin na pag-usapan, pahalagahan namin ito sa aming buhay sapagkat ito ang magbubuklod po sa amin. Ito ang may kapahamalaan at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Kaya Lord, tulungan mo kami na mahalin namin ang inyong salita. Salamat po sa Biblia na ibinigay po ninyo sa amin, at ito ay magiging patnubay namin sa aming paglakad sa araw-araw. Pangunahan po ninyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ingatan ang mga may karamdaman, kayong patuloy magpagaling. Ingatan ang mga trabaho. Ingatan po, Panginoon, ang pamilya sa bawat lugar, Panginoon, ng bawat isa. At naway maging masunurin kami sa inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang mga sandaling ito. Salamat sa lahat ng inyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa lahat ng inyong pagpapala sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa pamagitan ng kanyang
banal na kasulatan. God bless po.